Iyan mga agaw, failure po yung tanim ko dito na pichay. Kasi ito pong taniman ko ay ginawa pong palikuran ng mga pusa ditong gala. Iyan, marami po sila. Iyan, may mga bakas-bakas pa po. Mga bakas-bakas ng ipot ng pusang gala. Yan, so kinakaykay nila po yung lupa. Yung iba ay makikita nyo po ay wala na, nalalanta na. Katulad niyan, bagsak. Ito pa, bagsak. So marami po talaga ditong mga pusang gala. Kaya nakakapanghinayang po yung pagod ko dito. Yan, ito pa, bagsak. So kunting-kunti na lang po yung natira. So sa dami naman po nito ay yan na lamang po yung panganatira na medyo hindi po kagandahan rin yung dahon. Pero okay na lang, at least meron akong malalaki ng tanim na pichay. Iyan. So pag ito po ay na-harvest ko yung nakasurvive, magtatanim na naman po ako ulit para meron na naman pong pangkonsumo na gulay na pichay na panghalo sa mga karne-karne. Yan, personal na consumption lamang po ito agaw, hindi po ito pangbenta dahil konti lang po yung tanim ko dito. So okay na yan. Pero itong ampalaya ko dito, yan, marami pong bunga. So maganda po yung tubo niya, yung pamumunga niya. So marami po yan, palagi na po akong nakapag-harvest ito. At syempre meron na po akong nabigyan dito na kapitbahay. Pag tingin nila na maraming bunga ay syempre binibigyan ko. Yan, so malalaki pong bunga na yan mga agaw. So ito po yung palagi kong na-harvest dahil maganda po yung pagtubo niya. So marami-rami po yan mga agaw. Ayan, nasa 30 po itong bunga nito. Yung iba malalaki na, yung iba ay maliit pa. Kaya ko po yan binalot ng plastic dahil po pag walang balot ay talaga pong pinamamahayan po yan ng uod. At sayang po, nalalanta. Naging dilaw po yung kulay niya habang lumalaki dahil po yung uod ay padami na padami po dun sa loob ng bunga. Kaya ito po yung nakita kong solusyon. Babalutin ko ng plastic o binabalot ko ng plastic para hindi po masisira yung bunga. Iyan, so mayabong na po yung kanyang dahon. At meron pa po yung mga bulaklak. Marami pa po. Iyan. So yung lupa niya at abono ko ay ipot ng manok, rice hull. Inihalo ko po sa lupa. At yan po ay matabang mataba. At itong sitaw ay nagsisimula na pong mamunga. Pero ito po ay inaatake din ng mga langgam. Marami pong langgam dito agaw, yung pula. So ayan, meron na pong bunga, isa. Ang iba po nitong bunga ay hindi po nagtuloy-tuloy dahil po nalalanta, dahil kinakagat po ng mga langgam dito at pinamamahayan po nila yung mga bulaklak. Katulad po niyan. Ayan. Yung bulak na yan, oh, nagiging brown na yung kulay dahil sa dami ng langgam. Pinamamahayan po talaga nila. So inisprehan ko na po ito ng tubig na may halong dishwashing liquid at saka sili, pinipigang sili, pero bumabalik pa rin po. Kaya araw-araw ko po itong inisprehan ng yung tubig na may halong sili at dishwashing liquid. So sana ay makapagbunga ito ng tuloy-tuloy at makapagsimula na po kung makaharvest ito. At ito naman pong atsal ko dito, yan, buti na lang ay nagtuloy-tuloy na yung pamumunga niya. Hindi na po nalalaglag
Yan, meron na pong mga bunga yan. Tuloy-tuloy na po. Ayan po. Yan. So nasa paso lamang po ito itinanim. Dahil ang dami pong bato dito sa lugar namin. Yan, kung makita nyo ay mabato po itong lupa. At ito naman po ay inatake din ng mga langgam, yung itim. Kaya nagkaganito po yung kulay niya, yung hitsura ng dahon. Wala na yan, ito damage na. So bali 5 na lang yung 6 na lang po yung natitira. So ito po ay nasusot, pero meron din pong bulaklak, kaya lang hindi pa nagtuloy-tuloy katulad nito. Yan, lanta na, nagiging brown na. O, mahuhulog po yan. Okay, yan. So sayang. So ito na lang 5 yung inaasahan ko. 5 paso, 1, 2, 3, 4. Saka yan, pang 5. Ito yung medyo marami-rami nang nagtuloy-tuloy na bunga. Ayan po mga agaw. Ayan. So ito naman po, meron din po. Tuloy-tuloy na yan, hindi na nagiging brown yung kulay. Okay.